Ang tanong para sa video na ito, ano ang itsura ng mutya ng kidlat? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ni JR na itago na lang natin sa pangalang Omar. Taong 1985, probinsya ng Davao. Isang pangkaraniwang binata kung titignan itong si Omar. Galing siya sa isang pamilya ng magsasaka na ang pangunahing ikinabubuhay ay pagtatanim ng palay. Masasabing, sapat lang ang kinikita nilang mag-anak para mabuhay sa pang-araw-araw. Hindi naman kasi kalakihan ang kanilang taniman. Kaya sa mga araw na walang gapas o hindi kaya kakatanim pa lang ng kanilang palay, madalas naghahanap ng ibang pagkakakitaan itong si Omar. Madalas kasi siyang upahan ng ibang magsasaka upang maggapas ng damo sa kanilang mga palayan. Isang araw, habang naggagapas ng palay itong si Omar, biglang sumama ang panahon. Alauna ng tanghali ang oras nito. Tirik na tirik ang araw at hindi mo akalaing babagsak ang ulan. Ngunit, biglaan na lang kumulimlim at kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Dali-dali namang sumilong si Omar sa isang kubo malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Naman, kung kailan pa tapos na ako eh. Saka ka pa magdidilig ng ulan, Lord. Ay, wika nito habang nakatingala sa langit. Maya-maya pa, bigla na lang kumidlat at tumama yon sa isang puno ng buli na hindi kalayuan sa kanyang pinagsisilungang kubo. Uy! Lord naman! Nagbibiro lang ako eh. Ang init naman ng ulo oh. Pabirong wika ni Omar. Ngunit laking gulat niya nang muli na namang tamaan ng kidlat ang kaparehong puno, isang bagay na labis niyang ipinagtataka kasi hindi naman tumatama ang kidlat sa parehong lokasyon ng 2 beses. Bumagsak ang puno ng buli dahil sa lakas ng pagkakatama ng 2 kidlat. At dahil likas na usosero itong si Omar, pagtila ng ulan ay kaagad niyang nilapitan ang natumbang puno ng buli. Laking gulat niya dahil sunog na sunog ang puno at habang nilalakad niya ang kahabaan ng puno, ay napansin niyang may kung anong tila nagbabaga. Malapit ito sa pinakapunuan. Nakapagtataka yon dahil umuulan ngunit hindi pa din namamatay ang bagang iyon. Nang tinitigan nito ni Omar, nakita niyang pahaba ang hugis nito na bilugan. Kaagad siyang kumuha ng 2 pirasong patpat at dinampot ang bagay na yon. Dali-dali niya itong inilublob sa isang butas na pinaliliguan ng mga kalabaw. At maliwala man kayo sa hindi, halos 10 minuto bago pa tuluyang tumigil ang pagbula ng tubig. Nang matansya niya na hindi na ito mainit, kaagad niyang dinampot ang bato gamit ang kanyang mga kamay. Medyo mainit pa ito, kaya hinagis-hagis niya. Nang maramdaman niyang malamig na, isinara niya ang kanyang palad. Laking gulat ni Omar dahil may kakaibang daloy ng kuryente ang gumagapang mula sa hawak niya papunta sa kanyang katawan. Matapos nun ay nakaramdam siya ng kakaibang gaan ng katawan.
Namamangha siya dahil talagang kakaiba ang pakiramdam niya nung oras na yun. Sa isip niya, talagang ganado siya sa kanyang pagkilos. Ilang sandali pa ang lumipas. Naalala niyang may trabaho pa siyang kailangan tapusin. Itinago niya ang kanyang napulot sa kanyang bulsa. Napansin niya din sa kanyang katawan na kakaiba ang liksi niya sa pagtatrabaho. Hindi siya nakakadama ng pangangawit ng kamay habang naggagapas. At nang naghahakot na siya ng mga damo na ginapas niya, wala niyang kahirap-hirap na pinapasan ang mga ito papunta sa isang dako ng palayan kung saan niya ito susunugin pag natuyo na. Matapos nun, kaagad siyang umuwi sa kanyang tahanan. Habang nakaupo siya sa kanilang sala at nagpapahinga, naalala niya ang napulot niyang bagay. Dali-dali niyang kinuha ang bagay na yon sa kanyang bulsa. Habang pinagmamasdan, dumating ang kanyang kapatid na babae na merong bitbit na mangkok ng suka. Bigla itong umupo sa tabi niya, dahilan para magulat si Omar at mabitawan ang hawak niya. Sumakto namang bumagsak ito sa mangkok na hawak ng kapatid niya. Ay! Anak naman ng unanong kalabaw, oh. Ano ka ba namang, Cristel? Wag mo nga akong ginugulat ng ganyan. Alam mo namang mahilig magkape yung kuya mo eh. Gulat na wika ni Omar. Hala kuya, nahulog sa mangkok yung bato, oh. Ay naku, sayang tuloy yung suka. Tugon ni Cristel habang nakatitig siya doon sa mangkok. Abat, talagang ako pa yung sisisihin mo. Eh ikaw tong nanggulat sa akin eh. Itimpla mo na nga lang ako ng kape. Muling wika ni Omar at kaagad naman tumayo ang kanyang kapatid upang magtimpla. Inilapag nito ang mangkok sa lamesa at akmang dadamputin na sana ni Omar yung bato nang mapansin niyang bumubula ito na parabang isang isdang prinito sa mainit na mantika. Namangha na naman si Omar at habang pinagmamasdan niya ito, may kung anong bumulong sa kanya na kunin ang bato doon sa mangkok ng suka. Dali-dali niya itong dinampot at pinahiran ng kanyang damit na nakasabit sa kanyang balikat. Itim na itim ang itsura ng bato. Napakakinis at talagang masasabi mong hindi ito pangkaraniwan. Kaya naman itinabi ito ni Omar. Kinabukasan, wala siyang trabaho kaya naman naisipan niyang magbunta sa baryo para makilaro ng basketball doon. Bago siya magpatuloy sa basketball court, napadaan siya sa isang tindahan para bumili ng sigarilyo. Habang nag-aantay ng tindera, narinig niyang nag-uusap ang dalawang lalaki tungkol sa pagtaman ng kidlat. Abay, malakas yung kidlat kahapon ah. Wika ni Mang Narsing na isang kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Abay, oo nga paring Narsing. Eh doon yata tumama yun sa palayan ni Kadyo. Eh ang dinig ko tumumba daw yata yung tinamaan ng bule. At 2 beses yatang tumama sa puno yung kidlat. Eh ang lakas ng putok. Tugon ni Mang Celso. Nakikinig lang si Omar doon sa dalawa dahil naroon siya nung naganap ang pagtama ng kidlat. Hanggang sa nakapagkwento si Mang Narsing ng tungkol sa mutya. Alam mo ba paring Celso, ang sabi-sabi ay may mutya daw ang mga kidlat? Wika nito. Lubusan namang nakapukaw ito ng atensyon ni Omar. Napaupo siya sa tabi ni Mang Celso. Hindi naman siya pinansin ng matanda
dahil tutok na tutok ito sa pakikinig kay Mang Narsing. Siya nga ba paring Narsing? Paano naman yun makukuha? Tanong ni Mang Celso. Malalaman mo na may dalang mutya ang kidlat kapag 2 beses itong tumama sa iisang lugar. O hindi kaya kapag magkasunod sila. Dahil ayon sa kwento-kwento, susundan ng isa pang kidlat ang unang kidlat at doon na lalabas yung mutya. Pagkikwento ni Mang Narsing at bigla namang tumawa si Mang Celso. Sinabi niyang kalokohan lang ang sinasabi ni Mang Narsing. Sa makatuwid, hindi ito naniniwala doon sa kwento, kaya kaagad ding nagpaalam si Mang Celso. Naiwan si Mang Narsing at si Omar na nakaupo. Kaya naman, kinuha ni Omar ang pagkakataong ito upang magtanong doon sa matanda. Mang Narsing, may tatanong lang po sana ako tungkol sa sinabi nyo. Kasi andun po ako nung tumama yung kidlat Wika ni Omar at kaagad siyang tumabi doon sa matanda. Ano ba ang itatanong mo? Yung tungkol sa mutya? Tugon ni Mang Narsing. Opo, yung tungkol po sa mutya. Wika ni Omar at kaagad namang ngumiti yung matanda. Sinabihan niya si Omar na ibili siya ng isang lapad ng alak at ikikwento niya ang lahat ng nalalaman niya sa mutya. Kaagad namang bumili si Omar dahil na din sa kagustuhan niyang malaman kung mutya nga ba ang hawak niya. Matapos niyang bumili, kaagad siyang niyaya ng matanda papunta sa bahay ni Mang Narsing. Pagkarating nila doon sa lugar ay kaagad pumwesto sa lamesa at binuksan niya ang bote ng alak. Hanggang sa makailang tagay na ito, medyo makakalahati niya na ang bote at doon lang siya nagsimulang magkwento. Alam mo ba, ang mga mutya ay nagmula sa kalikasan. Sila ay biyaya ng Ama sa mga piniling tao. Maswerte ang makakakuha nito. Dahil kung sino man ang makakakuha ng mutya, ay magkakaroon ng kakaibang lakas at bukod tanging kakayahan. Kasama sa kakayahang ito ay ang panggagamot. Wika ni Mang Narsing. Inilabas naman ni Omar ang kanyang nakuha doon sa puno ng buli. Manong, ito po kaya ano po to? Nakuha ko po to dun sa puno ng buli na tinamaan ng kidlat Wika ni Omar at inabot niya ang bagay kay Mang Narsing. Nanlaki ang mata ng matanda at napatingin siya kay Omar. Hindi ka ba nagbibiro, Omar? Sigurado kang doon mo to nakuha sa binagsakan ng kidlat? Gulat na tanong ng matanda sa kanya. Isinalaysay naman ni Omar ang nangyari bago niya ito tuluyang nakuha. Sinabi niya sa matanda na 2 kidlat ang magkasunod na bumagsak sa iisang puno ng buli. At nang lapitan niya ito, nakita niya ang batong yun at nagbabaga pa. Aba, pambihira. Pero isang paraan lang para matukoy nga natin kung mutya ito ng kidlat. Wika ng matanda at nagbuhos ito ng tubig sa isang kristal na baso. Inusalan niya ito ng dasal at inilagay ang bato. Laking gulat niya. Dahil ilang segundo lang ang lumipas ay biglang kumulo ang baso na may tubig. Napatayo ang matanda at napangiti siya kay Omar. Aba! Nakatsamba ka ng mutya, Omar! Totoong mutya ng kidlat yung hawak mo! Masiglang wika ng matanda, sabay tungga ng bote ng alak. Pinagkalooban niya din si Omar ng dasal para mapaamo ang mutya. At sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Omar na nakakapit na sa kanya ang mutya ng kidlat.
Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na sumubok sa lakas ng kanyang mutya. Isang gabi, galing si Omar sa bukid. May nakasalubong siyang isang hindi kilalang lalaki. Nakatayo lang ito sa gitna ng daanan. Medyo madilim na ng mga oras na yon, kaya hindi niya masyadong maaninag ang mukha ng tao. Ngunit, alam niyang wala itong saplot. Laking gulat niya nang bigla itong sumalakay papunta sa kanya. Mabilis naman siyang nakaiwas sa kalmot nito, at nang muli niyang tignan yung tao, nakita niyang nakaanyo ito ng pagapang na parang isang aso. Nanlaki ang mga mata ni Omar nang biglang magbago yung anyo ng lalaki at unti-unting naging isang malaking aso. Umangil ang nilalang habang tumutulo ang laway. Dito na napagtanto ni Omar na ang kaharap niya ay isang aswang. Kaya naman dali-dali niyang binunot ang itak na nakasabit sa kanyang bewang. Naalala niya din ang kanyang hawak na mutya, kaya naman humiling siya dito. Mutya, kaibigan, ngayon ko kakailanganin yung tulong mo. Patnubayan nawa ako ng Ama sa pamamagitan mo, at naway magapi ko ang nilalang ng dilim na nasa harapan ko. Bulong nito sa kanyang mutya na nakasabit sa leeg. Bigla namang sumugod yung nilalang sa harapan niya. Nagulat si Omar dahil napakabilis niyang naiwasan yung nilalang. Nakapunta kaagad si Omar sa likuran nito, kaya naman kinuha niya ang pagkakataong iyon upang sunggaban ng taga sa likod ang aswang. Napasigaw ang aswang dahil bumaon ng napakalalim ang itak ni Omar. Mula sa balikat hanggang sa kanyang dibdib. Nang hugutin ni Omar ang kanyang itak, kaagad na ding bumagsak ang katawan nung nilalang. Nilapitan niya ito at tatanungin sana, pero napaatras siya nang bigla na lang itong tumayo sa harapan niya. Hawak-hawak nito ang balikat na may sugat. Hindi pa tayo tapos. Nakatsamba ka lang ngayon. Pero ito ang tandaan mo. Babalikan kita. Wika nung elemento, at kaagad itong tumakbo papasok ng gubat. Sinubukan pa itong habulin ni Omar, ngunit huli na ang lahat dahil malayo na. Matapos nung pangyayari, nagpasya na lang si Omar na umuwi. Pagdating niya sa baryo ay kaagad niyang tinungo ang bahay ni Mang Narsing at isinalaysay ang lahat ng pangyayari. Pinayuan siya ng matanda na mag-ingat dahil sa susunod na bumalik ang nilalang na ito ay siguradong kasama na niya ang ilan pa sa kanyang mga kaanak. Malaki ang pasasalamat ni Omar dahil hindi siya pinabayaan ng kanyang mutya ng mga oras na yun. Ito ang unang pagkakataon na napatunayan niya ang proteksyon na kaloob sa kanya ng Ama. Ito ay sa pamamagitan ng hawak niyang mutya ng kidlat. Ayos mga idolong kaninuno. Meron pa tong susunod na episode. Upload ko kaagad kapag umabot tayo ng 500 likes at 150 comments. Upload ko ng 9 PM kapag na-reach natin yung goal. Muli mga kaninuno, 150 comments and 500 likes. Shoutout mo. Sorry, inubo pa ako. Sorry. Shoutout muna ako. Shoutout kay Romel, Gitalarila, Jimmy Tiongson, Charina, Estela, Ranil, Ramil, Love Cedron, Jasmine Espera, Mikel Amare, Maria Luz Mariano, Ariel Renevo,
Yana Christine, Shallow Yummy, Badit 32 Taiwan, Cecil Rodriguez, Joy Rodriguez, Lord Olaybar, Jojo Baroga, Michelle Cedron, Vilma Abulag, Pangging, Aldwin Kempron, at kay Rosal Valdez. Maraming salamat sa inyo mga kaninuno. Para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo dito sa ating comment section at shoutout ko kayo. Muli maraming salamat sa pakikinig. See you sa ating susunod na kwento. Maraming salamat. Paalam. Bye!